Yon, good morning po, good morning. Magandang umaga. Kape-kape. Maagang umalis ang ninong. Saan nga napunta yun? Punta tayo sa bangka ni Kamedal. Hindi ako magkakape. Ang bangka ng aking boss. Boss, yung bangka mo, yung makina, hindi pa nilalagay ng ninong. Ito bangka mo, boss. Oh. Bangka ng boss ko, Kamedal official. Ang aking mahal na boss. Pupan tayo. Hindi pa nilalagay yung makina. Inaayos pa yung makina, boss. Ang ayos na yan. Stand. Parang stand. Ang lamig. May mga usok effects pa ako, magandang umaga po. Lamig. Napakalamig, Kuya Maruko. Ang lakas ng hangin sa tabing dagat. Napakalamig. Lamig. Wala yata lumaot. Dito lahat ang bangka eh. Ako ngayon natulog sa loob ng yung sa kwarto mismo ng doon sa kubo ng ninong. Sa may kwarto. Kasi diyan tinatulugan ni Ninong Lando. Tinamad ako. Tinamad akong naitayo ko naman tent ko. Hindi pala tinamad. Sinama ako ni Ninong Lando. At saka malamig. Sa labas ngayon, parang basa yung tent ko eh. Yan, malapit na. Magpapasko na. Pag Noche Buena na naman. Lilipas na naman ang isang taon. Pasko na. Sinta ko. Hanap. Morning. Sarap magkape sa tabing dagat. Nagiginig mo yung alon. Lalaki ng alon ah. Malaki yung alon, pero hindi yung nagwawalang alon. Ayan o. Hindi siya yung nagwawala. Ayun, laki yun. Hindi siya yung nagwawalang alon na malaki. Ba, Kuya Michael. Balot! Balot! Hanggang ngayon. Aga ng balot mo. Ano yan? Pusit. Pusit? Para? Magtitinda ka? Pabangka? Ay, bababa yata itong bangka niya, kamuning. Walang dyan, putol na yung dulo ng Putol na pala yung dulo ng ng kamuning. Michael, balot. Tinda ng balot, pusit naman yun. Dito pala para kita ang dagat. Yun.
Magandang umaga po sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga sa inyo. Malapit na nga ang Kapaskuhan. Sana lahat tayo ay merong handang Noche Buena. Sana lahat ay sama-sama ang pamilya. Sana lahat ay kompleto ang inyong mga pamilya. Lapit na ang bagong taon. Nakaw, kayong mga magpapaputok sa loob ay sa loob. Yung mga bata, bantayan ninyo at makahawak ng mga paputok, delikado. Pero ilang taon na rin naman na wala masyadong mga paputok, no? Hindi kagaya nung araw, no? Hindi kagaya nung araw nung panahon ako ay bata pa noon, na siguro mga ako noon, mga 7 taon. Natatandaan ko pa noon Yung mga 7 taon ako, kasi sa bayan po ako nakatira noon. Kasi kami palipat-lipat po kami ng bahay. Kami na mama, yan na papa. Wala kaming bahay. Kumbaga nangungupahan po kami. Palipat-lipat po kami sa Nasugbo. Ang papa ko po nung araw ang trabaho po niyan ay sorbetero. Nagsorbetes po yan. Yun nga, yung pabike. At saka hindi, uso pa yung hindi tulak na gano'n. Tapos nag-upgrade yung bike. Tapos nag-upgrade pa naging tricycle. Yun Naalala ko nung kami ay nagtitinda ng sorbete si papa. Nung may motor na, yung pwede ng motor, kasama niya na kami. Si mama, si Yard, ako. Tapos ako pa nga, sabi ni na mama, ako pa nga daw yung makulit, ako pa yung kumakanta. Mahilig daw ako magkakanta. Hawak ko yung hawak naman hindi ko matandaan ko si Yard ang may hawak ng kalembang o ako. Yung bell. Pero ako kumakanta, tapos kinakanta ko yung mamang sorbetero daw, ganon. Nung bata ako, natatandaan ko yun. Tapos pumupunta kami ng mga pokpok, mga bukid-bukid, doon kami nagtitinda. Masaya. Kompletong pamilya Alala ko yun. Ang papa ko dati talaga, alam niyo po, napakaigpit ang papa ko nung araw. Parang sinaunang mga tao yung mga yan. Napakaigpit talaga. Dinanas kong lumuhod sa asin, lumuhod sa balatong, dinanas kong maisa ako ng pabaliktad. Nagkabali pa nga ako, nalaglag ako sa sako Dinanas ko yan yung mga pahirap nung araw. Yung lalabas ako ng bahay, makikita ako madumi, danas ko yung gartihin ako ng walis o kaya na kung anong mahawakan. Danas ko po yun. Maglaro lang ako sa bomba, tapos mabasa ako. Wala yun. Minsan, tanda ko yun kahit bata ako, tanda ko pa rin po yun. Hinaplet ako dito ng kawayan. Yung kawayan gawa niya. Haplit dito kasi basang-basa ako, umuwi ako sa bahay. Basang-basa yung shirt ko, kapapalit ko lang. Pak. Di pulang-pula, iyak na ako. Si mama nakatingin lang yon. Kasi nga kumbaga inaano ko ni papa. Tapos iyak na ako ng iyak. Sabi ko sa papa, "Papa, tama na po dyan. Pulang-pula na po yan. Dito naman sa kabila." Sabi kong ganyan. Napatigil naman ang palo ng papa ko. Napatawa. Sabi ko, "Tama na po dyan. Pulang-pula na dyan. Dito naman po sa kabila." Hindi kasi nung araw talaga ang kulit ko. Napakakulit ko po talaga. Kahit naman ngayon sobrang kulit ko talagang. Nangyari pa nga sa akin yung pinakuha sa akin ni Papa yung kanyang post lighter. Pinakuha ni Papa yung lighter niya. Tanda ko yun, yung isa pang hindi ko makakalimutan pagkakamali ko ng bata ako. Aba ako hindi hindi lang siguro ako 7 taon lang doon. Siguro ako
Batang-bata pa ako noon, parang hindi pa ako nag-aaral noon eh. Ewan ko bakit tanda ko. Pinakuha niya sa akin yung lighter. Ang ginawa ko naman, kasi ang bahay po namin nung araw dito, kasi ayun na yung time na iniwan nila ako dito sa Palakulan. Ang bahay pa noon ng lolo't lola ko, Lolo Boy at saka ng Lola Marseng. Yan. Ay ano, yung pong meron silong. Kasi ganyan dati ang bahay dito. Meron silong kasi pwede ka maglagay ng manok doon sa ilalim. Tapos, ang sahig po ay kawayan. Yun yung yun yung bahay namin nung araw ng lola ko. Eh di nangyari ang tawag dito. Yun nga yung bahay nila, yung parang may silong, tapos makikita mo yung kawayan, makikita mo yung baba, yung ilalim. Tapos ang aming higaan ay banig. Masarap sa katawan, banig. Hindi pa uso noon yung mga electric fan. Tanda ko na paypay. At saka parang hindi pa masyado malamok noon, no? Kahit hindi ka magkatol, parang hindi pa masyado malamok noon. Tapos ang aming ilaw, yung bote ng gin o ng bote ng mantika, tapos migas, tapos merong damit. Ngayon kapag para lumakas yung apoy, babalik ta rin mo. Tapos sisindi ulit, tapos itatayo mo ngayon, lalakas yung apoy niya. Kaso, pag gising mo na umaga, kalikutin mo ganyan yung ilong mo, makikita mo itim na itim. Ganun yung araw. Doon kami nakatira. Naku, napakakulit ko ng araw na yun. Ito na nga. Tapos di ba uso pa noon ng araw yung mga pan-design sa bahay, yung aming kusina, ang pan-design. Nakadikit doon sa kusina yung sako. Kung maalala niyo yung sakong parang reggae, ang itsura, yung parang rainbow. Ginugupit nila yun, ginagawa nilang panabing sa mga dingding. Yung parang yung magandang klaseng sako na akala mo rainbow. Iba-ibang kulay. Ayun, nakagupit yun. Nakalagay sa dingding. Tanda ko pa eh. Hindi ko bakit ako, yung memory ko, nandun pa rin. Hindi pa rin nabubura yung mga Pasko dati na pagkalihit-lihit ko pa, tanda ko. Tapos ngayon, sabi ni Papa, kunin ko daw yung lighter niya kasi nga nag-smoke siya eh. Yoyos eh. Eh di baba ako, makulit ako. Siyempre, bata, makuting-ting, curious, gano'n. Napaka-curious ko po ng bata ako. Kaya halimbawa, di pinababa niya ako. Tapos nakita ko yung lighter. Ginawa ko to sa lighter. Nung ginawa ko sa lighter, ngayon, yung nasa dingding namin na sako, meron pong nakalawit. Yung, kumbaga tuwan-tuwa ba ako, yung may nakalawit na yung mga dulo ng sako. Di ba ang dulo ng sako pag nakalawit, kala mo tali. Ngayon, hinila ko ganyan, hindi nahihila, hindi napuputol. Kasi nakadikit pa rin siya. Yung parang pag pansinin yung mga sako, kapag tinastas yung ganito, nahuhugot nyo yung parang nagiging siyang tali. Ngayon, nakalawit na gano'n. Ang ginawa ko, sinindihan ko. Pagkasindi ko ng gano'n, nag-apoy. Ngayon, pinatay kong gano'n, napaso ako, hindi ko na napatay. Maliit lang yung apoy, napaso ako, hindi ko napatay siya, nasaktan ako, bata po ako. Ngayon, ang bilis niyang umakyat nung apoy. Hihip ako ng hihip, hindi ko na napatay. Nga ba yun, hindi ko na naisip na siguro sa katarantahan ko ng bata ako at saka sa takot ko sa magulang ko, sa sobrang takot ko sa papa, ang ginawa ko na lang po talaga, umalis ako, binigay ko yung lighter sa kanya. Nung pagkabigay ko ng lighter sa kanya, natulog ako. Nasa taas po siya ng walang tao dun sa baba. Nasa kabilang bahay, ang mga lolo ko po yata ay nasa tabing dagat nung, kasi ang hanap buhay po ng mga lolo ko kasama yung kanyang ibang anak ay nangunguha po ng bangus dito, diyan sa Wawa. Yung bangus yung mga similya po ng bangus. Di natutulog ako noon. Pagkatok, maya nagising ako, nagkakagulo na sila lahat sa baba. Buti na lang meron kaming kapitbahay na talagang hindi malaki na rin eh. Yung bagos yung bubong pa ng bahay namin pawid. Pawid pa po yung bubong ng bahay namin. Ngayon nagising ako, nagkakagulo na sila, ganyan, tinutupok na nagliliyab na dun sa kusina namin. Nagbubuhusan na sila ng tubig noon. Tapos ako naman,
Siyempre si Papa, hindi ano ni Papa kung bakit na sila pa yung kasi 23. kasi tulog ako, kumbaga hindi niya maisip na ano, ganon. At saka taranta din nila, buhusan. Tapos ako naman, nung bata ako, natakot ako ngayon. Natakot ako. Ang ginawa ko, sabi ko, naku, ako yung nakasunog nun. Nagtago ako ngayon, Talagang nagtago ako nun. Tapos ngayon, nahalaman ko, hinahanap na ako ni Papa kasi naalala na ni Papa kasi nag-iisip sila kung bakit nasunog. Naalala na ni Papa na ako ay pinakuha ng lighter. Naalala na niya. Nung naalala ng Papa, nakita ko, nagulpi na naman ako. Talagang ako po ay sawa po sa gulpi nung araw. Sawa ako sa gulpi sa magulang ko nung araw. Kaya ako takot ako dyan sa aking tatay na yan. Ako, talagang sawa ako sa gulpi. Halos nung araw talagang sabi ko, bakit ako masyadong gulpi? Ako ba hindi mahal ng mga ito? Ganun na maiisip mo. Ako ba hindi mahal ng mga ito? Bakit ako masyadong gulping ka ako? Si Mama, gugulpin ako, pinapabayaan lang ako. Ganyan. Pero minsan, si Mama din, kapag halimbawa nakita niya ng kakawawa na ako, nakakataon na haharangan na niya si Papa, siya na yung napapalo. Pero syempre, si Papa talaga yung pinaka-padre di pamilya. Iba yung ano nung araw eh. Iba yung pagdidisiplina nung araw. Pero alam nyo, hindi pa natapos yung ganyan. Yun nga, dumating nga yung pag isinasako ako. Tapos tatali, tapos hihilahin, sasako. Nakatali din sa, nakasaloob ako ng sako. Kasi yun yung panakot nung araw eh. Yun yung panakot ng araw, yung ilalagay ka sa sako, itatapon ka sa laot, papakain ka sa pating. Ang akin talaga, inilalagay po ako sa sako nung araw. Dahil sa sobrang kulit ko po, no? Tapos itatali ako. Binuhol dun sa aming supaset na kahoy. Kasi nung araw, supaset kahoy yung aming supaset eh. Na may mga design na bulaklak, ganon. Hindi itinaling ganon. Tapos ako nandun ako sa taas ng bubong, dun sa bubong nga, sa kisame. Mataling ganyan eh, iyak ako ng iyak pa rin. Pero inyo, kahit iyak ako ng iyak noon, talagang yung mga lola ko, mga lolo ko, kahit maawa sila, wala silang magagawa kay Papa. O di ganon. Di sa taas ako, tali-tali. Bagos mamaya-maya, sa kalikutan ko, nalaglag ako. Eh di, sakit ng ganito ko. Pero pamula nun, ano na ni Papa, nalaglag na ako, hindi na niya ako ibinibitin sa taas. Kasi masasaktan na nga naman ako. Mataas din yung nilaglagan ko. Ang ginagawa na lang niya, isinasako na lang niya ako. Itatali yung sako, pababayaan ako niya. Ay, huwag kayo magagalit sa Papa ko. Kasi alam niyo po, di Papa, para sa akin, oo, nung bata ako, talagang galit na galit ako sa kanya. Dahil ganun nga ang ginagawa niya sa akin pag pupunta doon, lagi na lang siyang galit, ganito. Pero nung lumaki po ako, at saka nung nasa ospital siya, nasabi ko sa kanya yung nararamdaman ko. Kasi, ang totoo lang, wala na yung galit kasi papas boy ako eh. Nung nagkaisip po ako, sabi ko sa kanya, hindi ako galit. Kumbaga parang naiintindihan ko na. Nung nagkaisip ako, naiintindihan ko, salamat Papa. Kasi ginawa mo sa akin yun, dinisiplina mo ako. Dinisiplina mo ako Papa. Grabe disiplina talaga sa akin kung malalaman. Kung makikita nyo lang po, kung uso na yung bantay bata nung araw, baka nakakulong yun. Sabi ko, grabe yung disiplina sa akin nung araw. Doon naman ako lumaki na mabuting tao. Hindi ko naman ginawa sa kanila yung magpasakay. May mga yung halimbawa mababarangay ako, lagi may gulo. Hindi ganon. Hindi nangyari sa akin yung mga ganong bagay. Hindi ko sila binigyan ng problema. Kasi nga, ang tawag dito, nadisiplina niya ako, ni Papa. Oo. Ganon nung araw eh. Saka napakaswerte ko. Dahil siya naging magulang ko, naging ganong tao ko. Kaya ngayon, lumaki ako, naging marunong ako makisama kahit kaninong tao, kahit saan ako dali. Oo. At saka at saka talagang ginalang ko sila. Ginalang ko mga magulang ko, mga kamag-anak ko. Bali, laki din ako sa akin lola. Yan. Kasi si Papa nagtatrabaho yan. Kaya Maynila, construction.
Sari-sari trabaho niya, pinapasok din yan. Minsan kasama pa si mama, ganyan. Ayaw humiwalay ni mama dyan. Bali, hiwalay kami ni Yert. Kasi nga, kumbaga, siguro nagtatrabaho sila pareho. Ngayon, ang nangyari, ako po ay dito lumaki sa Wawa. At si Yert naman po, magkahiwalay kami. Si Yert, dalawa lang po kami magkapatid ni Yert. Si Yert naman po ay doon lumaki sa bayan. Hindi ko, o nga, sa bayan ang alam ko, sa side naman ni mama, hati po kami. Ako dito sa side ng mga lola ko, mga lolo ko. Nagkasama-sama na lang po kami nung ako ay nag-kinder. Yan, nung nag-kinder ako, doon pa rin yung ano, yung talagang yung pagdidisiplina ni Papa, hindi pa rin nawala talagang biruin yun. Kinder ako noon, talagang yung first time ko na mag-aral ng 1 to 100 on the spot nung araw na yun, kailangan masaulo ko yun. Kasi kada bilang ko at mali, pinapalo ang kamay ko. Ganun po yun. Kada bilang ko magkamali, pinapalo ang kamay ko. Nakaganyan ng kamay ko, nakahanda ng ganyan. Bibilang ako, 1, 2, 3. Pag ako nagkamali, palo. Maghapon, yung 1 to 100, sa ulo ko na. Pero yung daliri ko, yung kamay ko, pulang-pula. Oo, pulang-pula. Tapos halimbawa, papasok ako sa school nung ako ay nag-elementary. Natandaan ko nung ako ay grade 2. Natandaan ko, ay hindi, grade 1. Oo, tama, grade 1 ako noon. Tanda ko yun eh. Yung memory ko po ng kabataan, talagang tanda ko pa po. Kahit nung kinder ako, marami pa po ako naalala. Nung grade 1 ako, naalala ko noon, uso po yung mga, yung mga, alam nyo po yung pang ano ng ice cream? Yung pang ano ng ice cream, yung stick ng ice cream na kahoy. 'Di ba meron po noon yun sa school yung mga iba-ibang kulay? Iba-ibang kulay siya, yung maraming kulay. Ayon, ang nangyari doon, nainganyo ako doon sa maraming kulay na yun. Parang gusto ko siyang laruin, gusto ko siyang imbentuhin, gusto ko siyang gawing bahay, yung sari-sari kung anong gagawin ko. Ngayon may baon ako, magkano lang ang baon namin. Ngayon ang ginawa ko, bumili ako noon. Sa baon ko, binili ko. Inilagay ko ngayon sa bag ko. Pag uwi ko, si Papa chine-check up yung bag ko. Nakita ni Papa yun, bakit daw ako may ganito. Bakit ikaw bumibili ng ganito? Hindi ka bumibili ng pagkain, ba't ganito? Palo na naman ako. Tanda ko yun. Talagang lahat ng kahit konting pagkaano ko, talagang madadali ako ni Papa. Pero yun, ganun nung araw. Pero hindi ako nagagalit sa Papa ko. Dahil talagang ayun ay pagdidisiplina nung araw. Talagang ginalang ko din siya. Ginalang ko yung mga matatanda na nasa paligid ko. Malaki yung respeto ko din sa kanya. Hindi kagaya ngayon yung mga kabataan na hindi mo pwedeng paluin na talaga at madadali ka ng bantay bata. Iba ang pagdidisiplina po sa amin nung araw. Ilang taon na po ako ngayon. At naka-40 ko lang ho ito nitong December 6, 40 years old na po ako. Pero batang isip pa rin ako. Ibang iba talaga ang pagdidisiplina nung araw. Tanda ko, hinahabol din ako ng walis sa kalsada pag sinisigawan ako. Meron akong kilalang taga dun sa amin. Yan, nanonood yun lagi ng vlog ko eh. Yan, sina Lude, sina Michael, yung mga yan. Paltakan lang ng nanay, yung sipulan lang, yung hindi ko alam yung sipol, basta sipol siya, yung matinis na sipol. Pag sumipol yung nanay nila, kailangan nakalapit na sila. Pag sumipol ang nanay nila, natatarantay yung mga yan, tatakbo na sila doon. Ganun nung araw. Si Ate Lude, shoutout Ate Lude, ganyan yan nung araw, tanda ko yan. Sumipol lang, sabi ko, sumisipol lang, talagang takbuhan yung mga anak niya papunta doon. Ganun nung araw, mga disiplina, kita ko ding hatawin niya mga Michael, shoutout, lagi nanonood niya ng vlog ko Michael. Yung mga kwento nung araw talaga, nung kabataan ko, nako, ang dami. Pero yun nga, yung pagdidisiplina naman sa amin, talagang, syempre, magagalit ka. Susumpa mo nga. Ako susumpa ako talaga nung bata ako kasi wala pa akong isip noon. Ang nasa isip ko noon, ginugulpi ako nito eh. Nagagalit ako eh. Ginugulpi ako, sinasaktan ako nito eh.
Yun yung nasa isip ko. Pero nung nagkaisip ka na, sabi ko sa Papa, Papa, salamat po. Lalo na ngayong nawala siya. Sabi ko, salamat po at ako ay nadisiplina nyo. Lumaki po ako ng ganito. Kaya nga, nung siya ay nasa ospital, nung siya ay naghihingalo, sabi ko, nagpapasalamat din ako at nasabi ko yun. Kasi gustong gusto ko yung sabihin eh. Siyempre ako, natanda ko na, nahiya ako, awkward na para sa akin. Pero sa mga ganyang sitwasyon, masasabi mo eh. Masasabi mo yung nararamdaman mo eh. Sabi ko sa kanya, Pa, yun nga yung sinabi ko na nakaraan na kahit hindi mo ako napalaki ng, kahit lagi mo ko ginugulpi ng kabataan ko, kahit hindi mo kami napalaki ni Yort na yung hindi mo naibigay sa amin ni Yort, yung kasaganahan, yung buhay, yung mga gusto namin. Pero alam ko, pinilit din naman ni Papa. Yung kahit hindi mo nabigay lahat, hindi kami lumaki marangya, hindi ako sisisi, ikaw naging magulang ko. Dahil pinalaki mo ako na mabuting tao. Yun yung pinamana mo sa akin. Yun yung dahilan kung bakit ako nandito. Yun yung dahilan kung bakit ang dami kong kaibigan. Yun yung dahilan kung bakit kung bakit ako naging ganito, mabuting tao. Dahil sa'yo. Kaya napakalaking tulong mo sa akin. Yung pagdidisiplina mo sa akin talagang nagbunga ng maganda. Ewan ko na lang din po sa iba yung ganon, iba kasi yung merong iba na dinidibdib talaga ang pangyayari niyo. Pero alam niyo po, nung nagkaisip na po kasi, ang gusto ko naman po sa kanya, kaya po ganon, kaya po hindi ako naging sutil talaga suway sa kanya. Kasi po, pagkatapos niya po akong bugbugin, pagkatapos po akong gulpin ni Papa, paluin, pagkatapos iparana sa akin yung sobrang sakit, pag ako tumahan na, inaalo niya po ako. Tapos kinakausap niya po ako. Oh, bakit ko ginawa sa'yo to? Bakit ganito? Bakit kita pinalo? Anong dahilan? Ipapaintindi niya po sa akin. Yun, hindi po yung ibang magulang na pagpapapaluin mo mga anak mo. Tapos, pag tumahan na, okay na, wala na, tapos na. Hindi mo na papaliwanag. Bata po ako. Bata po ito. Dapat ang gagawin nyo, pumapalo man ninyo ang inyong mga anak. Pagkatapos niyan, okay na, humupa na, ang init ng ulo nyo, ganito, kausapin nyo. Ganyan yung kinakalong ako nung, kakalungin ako nung, kalong ka dito. At kita pinalo. Kailangan tama ang sagot ko, papaluin uli ako. Bakit kita pinalo? Sabi ko kasi ganito, ganyan. Yun nga, kagaya nung nagsunog ako, bakit kita pinalo? Kasi po sinunog ko yung sinindihan ko po yung yung sako, ganito, nasilab po ba natin? Tama ba yon? Hindi po. Gagawin mo pa ba yon? Hindi na po. Bakit hindi mo nagagawin? Kasi po mapapalo uli ako. Sabi ko ganun siya. Basta nasaktan niya ako, pinapaliwanag niya sa akin yung pagkakamali ko. Yun yung naaalala ko, fresh na fresh pa rin sa memory ko na ginagawa sa akin ni Papa. Tapos nagkataon na nagsama-sama na kami sa bayan. Tapos kaming dalawa ni Yurt na. Hala, ako laging napapalo, si Yurt hindi. Ako yung paboritong paluin. Kaya sabi ko nung araw nasa-selos ako. Sabi ko, bakit ito si Yurt hindi pinapalo? Yan, gusto ko pinapalo. Si Yurt, mama's boy. Mama's boy yan si Yurt. Ako naman, papa's boy. Kahit ako pinapalo ni Papa, kung halimbawa ang dalawa yung maghihiwalay, maghahati sila ng anak. Si Michael, si Yurt, doon sa mama, ako sa Papa. Oo, doon ako kasi si Papa lagi ko din yan eh. Kung maghihiwalay nga talagang dalawa, doon ako sa Papa sasama. Ayan, tapos nga, ang nangyari dyan, yun nga, ganyan po ang gawin nyo sa mga anak ninyo. Kung mapapagbuhatan nyo man po ng kamay, pagkatapos po nyan, para po ang anak nyo ay hindi po magdamdam, aluin nyo, kausapin nyo, ipaliwanag nyo yung kanyang pagkakamali.
Pero ngayon, ang kabataan, ay ako talagang yung mga anak ko, ang kambal, hindi ko po kayang pagbuhatan ng ano eh, ng kamay eh. Baka mabidyohan tayo eh. Hindi po talaga mga babae, mga anak ko. Kasi, pero nung bata ako, sabi ko, pag ako nagkaanak, hindi ko Google Pay. Sabi ko ganyan. ngayon, kahit gusto ko, hindi pwede. At saka babae po eh. Tsaka hindi ko alam, ang nangyayari kasi, yung kambal kasi kapag mainit na ang ulo ko, kapag halimbawa ng pag-aanuhan ko na magaling sumagot, natatawa na lang ako. Napakakulit po ng kambal. Tsaka ako, yung kulit ko, nung kabataan ko, nakaw, doble, dalawa sila kambal eh. Yan si Emerald, si Sapphire, kulit-kulit, laging magkaaway. Sila ang kambal na laging nag-aaway. Walang joke ako mga anak ko ah. Sabi ko, lagi na kayo magkaaway, hindi kayo magkasundo, sumbungan. Halimbawa, yung isa kasi nag-aabang, namigaw yung pagkakamali itong isa, para isusumbong sa akin, para mapagalitan ko. Yung isa ganun din, nag-aabang. Pero ito si Sapphire, mahilig talaga magsumbong, aabangan niya si Emerald. Pag nagkamali, Daddy, ganito si Emerald, alam mo ba, Daddy, si Emerald, alam mo ba, Daddy, may kachat yan, boys. si Emerald, ganun din. Sasabihin, Sapphire, Daddy, sa school namin, tumabi sa boys, ganyan. Ay, bawal kayo magjawa, ah. Ganyan sila, yung talagang sumbungan sila sa akin, tapos lagi sila magkaaway. Minsan nga, nangyayari nga, nasisigawan ko sila kasi minsan, biruin nyo, andito si Emerald, nandito si Sapphire. Abi, sa harapan ko, nagkukuritan yung dalawa. Mga anak ko, kayo lagi mag-aaway, kasi kambal kayo. Magkapatid kayo, kambal kayo, huwag kayo lagi mag-aaway. Pangit yun, dapat lagi kayo magkabati, dapat lagi kayo lagi yung magkakampi. Ang sarap-sarap nga eh, lumaki kayo na laging may kalaro, dahil kambal kayo, dalawa kayo lagi, tapos kayo palagi nag-aaway. Mga paglaki nyo, magkajowa ang isa, mamaya-maya, agawid din itong isa. Mga inggitang kayo. Sana mga anak, wag na kayong mag-aaway. Yun lang ang gusto kong, ang hinihiling ko sa inyo. Ayoko nang kayo ay nag-aaway. Dapat, yun kasi para sa akin po, yung pamilya. Napaka-importante po niyan. Kasi di pa may pamilya, mga nag-aagawan ng mga lupa, mga ganyan. Alam niyo po ako, wala akong pakialam sa mga ganyan. Kahit yung mga kamag-anak ko, kami. Totoo lang. Sinasabihin ko yan si Mama. Yan, kami ni York. Sinasabihin ko yan. Kung halimbawa sila nagkakagulo sila mga bentahan ng lupa, pabayaan nyo sila. Kung mabigyan, okay. Kung hindi mabigyan, okay lang. Basta ayaw ko na kayo ay nakikisali sa awayan ng pamilya. Ayaw ko na kayo ay makikisawsaw. Ayaw ko kayo makikisali. Kasi pamilya eh. Kaya nga, ayaw kong kambal pag nag-aaway. Gusto ko kayo yung magkakampi. Gusto ko kayo yung hindi, kumbaga kasi baka masanay kayong paglaki nyo, magkaaway kayo, hindi kayo magpansinan. Wag mga anak. Gusto ko talaga sa isang pamilya yung magkakasundo. Kaya nga sabi ko, basta may yung mga nagkakagawa ng mga lupa, kung pamilya natin yan, bahala sila doon. Hindi ako makikisali. Kaya pinababayaan ko lang. Yan. Masaya naman na wala pa akong nakakaaway na kamag-anak. Para sa akin kasi ayaw ko talaga na hindi magkakasundo ang mga magkakamag-anak. Ayaw ko ng gano'n. Dahil yun yung mahalaga eh. Ang kakampi mo ay kapamilya mo din. Dapat kayo ay hindi mga magkakaawa dahil magkakamag-anak kayo eh. Ganun yun. Ang sarap lang noon nung mga kabataan. Ngayon hindi na pwede yung yung makikita mong, oy! Mga loko-loko kayo. Ikaw. Ay, tingnan mo na. Mahirap dito magdrama kapag nandito to si Kahaw.
Dahil istorboy na naman ako na lintik na yan. Ha? Loko-loko. Hayop ka. Nagising na siya, nagising na. Oh, yun yung kwento nung nung kabataan ko. At saka yun nga, at sana yun, doon sa mga magkakamag-anak na medyo nagkakatampuhan, mag-usap-usap po kayo. Wag, yung kapitbahay nyo na lang awahin nyo. Wag yung mga magkakamag-anak kasi magkakadugo kayo eh. Maraming salamat po sa inyong lahat. Wala nyo, 35 minutes lang. Salamat sa pakikinig. Maraming pong salamat at dito na si How. Bubulabugin ako ng loko-lokod to eh. Yan, sa susunod na lang po ulit ako magkikwento and shoutout po sa lahat po ng nanonood. Maraming pong salamat. Good morning po. Good morning. At ako po ay humihingi pa rin po ng suporta sa inyo na share, like at saka po wag po nating skip po yung ads ng mga upload ko. Maraming salamat po. Good morning, good morning. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. I love you all. Peace out.